Paano mo malalaman o masasabi na mahal ka ng isang tao? How can you tell that someone really loves you? Sa panahon natin ngayon, iba-iba ang expressions ng pagmamahal. May iba't ibang klase ng paghahandog at pagtatanggap ng ating pagmamahal sa bawat isa. Sino na po yung mga na-in-love dito? At sino po yung in-love na in-love pa rin dito? According to Gary Jumpman, there are 5 kinds of love language. First is words of affirmation. Second, acts of service. Ikatlo, giving gifts. Ikaapat, quality time. At yung panglima, physical touch. Himay-himayin natin. Kung ang love language mo ay words of affirmation, maaaring nasabi nyo na yung sa mga minamahal nyo, yung mga matatamis na salita na nagpapadibog sa kanila. Siguro nasabi mo sa minamahal mo, love you to the moon and back. Or, the rose is red, the violet's blue. The honey is sweet, so are you. O baka ginamit yung mga makata katulad ni Fularante at Laura. Pag ikaw ay nasok sa puso ni Noman, hahamakin ng lahat, anong susunod? Masunod ka lamang. O, di ba? Nakikilig na kayo. Kung yun ang estilo mo sa iyong minamahal, words of affirmation ang love language mo. O yung ikalawa, siguro yung iba dito, mas prefer nila yung acts of service. Yung hindi sila nagsasalita, pero mas pinapadama nila sa gawa. Yung ikaw yung kumikilos, tapos pinagpapahinga mo na lang yung minamahal mo. Yung gusto mo na lang na ikaw na maglinis ng bahay, tapos yung asawa mo, pinagpapahinga mo na. O kung minsan, may mga pagkakataon, gustong-gusto mo na ikay alagaan yung asawa mo, kahit di ka nagsasalita ng I love you. Siguro, acts of service ang love language mo. Maybe yung third dito, maaring iba dito, ang love language ay giving gifts. Mga generous lovers. Yung mga binibilhan nila, yung mga minamahal nila sa buhay. Yung dinadala sa iba't ibang mall, sa shopping, binibili ng kung ano-ano para sa minamahal. Kahit hindi kailangan, binibigyan. Sino yung mga dito? Yung iba dito ay, yung love language nila ay giving gifts. Siguro yung maaaring iba dito, quality time ang love language nila. Yung kahit wala kang binibigay na regalo, pero yung regalo mo, yung paglalaan ng oras sa iba. Yung kahit wala kang sinasabi dun sa minamahal mo, yung presensya mo lang, sapat na. Nakikinig ka lang, tahimik ka lang, pero pinapadama mo na siya'y kasama mo. Siguro yung iba dito, physical touch ang love language. Yung yumayakap, yung mahilig mag-kiss, yung paghawak ng kamay, o yung pag-akbay. Sila dito, ano po yung love language ninyo? Pero isang tanong ngayong araw, may isa po kong tanong para sa ating lahat. Ngayon pong nagdiriwang tayo ng Solemnity of the Most Holy Trinity. Ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng 3 persona sa iisang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang question ay, ano ang love language ng Diyos? Ano sa tingin ninyo? Ano po ba? Yung love language siya ba? Words of affirmation? Acts of service? O giving gifts? Ano sa tingin niyo po? Quality time? Or physical touch? Sa tingin niyo po ba anong love language ng Diyos? Kapag tatanungin niyo po ko, lalo na kapag ang mga kabataan ang kakausapin niyo rin po, ano ang hugis ng pag-ibig? Sige nga po. Ano po ang shape of love? Anong hugis po? Puso. Hugis puso. Dati po, kapag gumagawa sila ng hugis puso, mula ulo, ganito. Diba? Parang bakdo. Nabas, di kalaunan, nagtagal, yung malaking puso, naging maliit na lang. 2 kamay,
nagsama, mas maliit na ngayon. Paano yung hugis puso na ngayon? Ayun, nagagawa na sila. Nagpi-finger, heart. Paliit ng hugis ng puso. Pero ang ini-imagine natin, anong hugis ng puso? Hugis ng pagmamahal? Hugis ng pag-ibig? Hugis ng puso. Pero may tuturo po ko sa inyo kung ano po talaga ang hugis ng pag-ibig. You know what is the true love? You know what is the true shape of love? Tingin kayo sa harapan. It's not heart. It's the cross. Ang hugis ng pag-ibig ay hugis ng cross. Bakit po? Ang puso, tumitigil ang tibok. Ang krus, hindi. Tingin kayo sa krus. Yung mga puso, tumitigil, mamamatay. Yung krus, nagsasabi sa iyo, lagi, mahal kita. Kaya nung paalala sa atin ngayon, what is the language of God? Alam natin ang lengguwahe ng Diyos. Ang language ng Panginoong Diyos natin ay love. The language of God is love. Yet, what is God's love language? Narinig natin sa ating Ebanghelyo. Pinaka-favorite at pinakasikat na biblical verse. John chapter 3, verse 16. Ano po yon? For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish but have eternal life. Ibig sabihin, ang Diyos mahal na mahal na mahal na mahal niya tayo. Kahit hindi ka na mahal ng ibang tao, ang Diyos lang sapat na. Kahit hindi ka mahal ng asawa mo na ngayon, ang Diyos lang sapat na. Kung iniwan ka na ng minamahal mo, na broken-hearted ka na, tanda mo lagi, ang unang nagmahal sa iyo, Diyos. Ang Diyos, mahal na mahal niya tayo. Huwag niyo pong kakalimutan niyon. Pwede tayo magkaroon ng demensya o amnesia, pero itong bagay na to, wag nating kakalimutan. Ang Diyos, pinakita niya at pinadama niya ang pagmamahal sa atin sa krus. Inialay niya ang buong sarili para sa atin. Kaya ang totoong nagmamahal, hindi lang yung nagsasabi ng I love you. Hindi yung totoong nagmamahal na yung nagsasabi lang o yung yumayakap lang sa'yo. Ang totoong nagmamahal ay handang ialay ang sarili para sa minamahal. Gusto mong mahalin ng iba? Ialay mo ang sarili mo para sa Kanya. Kaya po, anong panyaya sa atin ngayon ng Diyos? Huwag niyo pong kakalimutan. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Hindi magbabago to kailanman. Hindi ito mababawasan. The language of God is love. And God's love language is His cross. Now in silence we pray. O loving Lord, thank you for loving us. May we love you too, now and forever. Amen.